Chapter 71, tanghali na nang magising si David kinabukasan. Pagkatapos niyang bumangon at maligo, pumunta siya sa Golden Leaf Hotel para kumain. Habang siya ay nasa ito, nag-impake siya ng ilang pagkain na may mataas na nutritional value para kay Paul at sa kanyang ina bago pumunta sa Champion Hospital. Habang si David ay patungo sa ospital, dalawang lalaki na nasa edad 30 ang dumating sa silid ng ospital ni Paul at nagsimulang makipag-chat sa kanya. "Boss, anong nangyari sa'yo? Sinong nanakit sa'yo?" "Oo, bihira kang makaranas ng ganoong malubhang pinsala kahit noong nasa battlefield tayo. Sa iyong pisikal na lakas, aabutin ng hindi bababa sa 1 buwan para gumaling ka." "Bakit? Gusto mo bang ipaghiganti ako?" tanong ni Paul. "Hindi, kung hindi mo sila matatalo, wala itong silbi kahit na pumunta tayo." "Sino bang may sabing hindi ko siya matatalo? Walang nanalo ang magkabilang panig." "Okay. Hindi siya mas magaling. Nakahiga na yata siya sa kama gaya ko ngayon. Siya ba ay malubhang nasugatan? Sinong pinagsasabi mo? Saan? Pupunta tayo at susuyuan siya." "Tumahimik ka. By the way, kumusta kayo kanina?" tanong ni Paul. "Ayokong pag-usapan. Ako ay walang kultura at mayroon lamang akong maraming enerhiya. Ito ay karaniwang walang silbi kung saan ako nanggaling. Maaari lang akong maglipat ng mga brick sa construction site para kumita, pero at least nakakatulog ako ng matiwasay dahil mas matatag kaysa magtrabaho sa ibang bansa." "Ang aking sitwasyon ay halos pareho," sagot ng isa pa. "Kung hindi natin tatanggapin ang huling gawain, ayos na tayong lahat ngayon," sabi ni Paul sa mahinang boses. "Boss, yun ang unanimous decision naming lahat. Nais naming lahat na umuwi at bumili ng kotse, bahay, at magpakasal. Sinisisi ko ang Diyos sa pagiging unfair sa amin." Habang nag-uusap sila tungkol dito, medyo natahimik silang tatlo. Ito ay isang bagay na hindi pa rin nila nalampasan. Sa isang araw bago bumalik sa bansa, 9 sa 12 magkakapatid ay nawala sa isang kisap mata. Silang tatlo lang ang nakabalik na buhay. Kaya, pagkabalik nila, ibinigay nila ang lahat ng perang kinita nila noong mga nakaraang taon sa mga pamilya ng kanilang mga kapatid na namatayan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Paul, "Ngayong nakabalik ka na, huwag ka nang bumalik doon. Sasayangin mo lahat ng talent mo. Ano pa ba ang magagawa natin? Hindi may kukumpara ang ating bansa sa ibang bansa. Sobrang higpit ng lahat dito at kung hindi natin papansinin, baka makulong tayo," one of them said. "Sa ngayon, nagtatrabaho ako sa isang nagngangalang Mr. Liddell. Dito siya sa River City nag-aaral. Ang pangunahing gawain ko ay protektahan ang kanyang kaligtasan ng palihim. Kayo na dapat ang pumalit sa akin habang nagpapagaling ako," sinabi ni Mr. Liddell. "Kung magtatrabaho ka para sa kanya, bibigyan kanya ng pinakamahusay na paggamot. Talaga. Kami ang pinakamahusay sa pagprotekta sa kaligtasan ng aming mga employer. Dagdag pa, ang ating bansa ay mas ligtas kaysa sa ibang mga bansa, kaya sigurado ako na ito ay mas ligtas." "Magkano ang pera na ibibigay sa atin ni Mr. Liddell kada buwan?" 8,000 pera lang ang maaari kong kumita sa 1 buwan sa construction site. Hindi ako sasagutin ng oo kung ito ay mas mababa kaysa doon. "Nanaginip ka siguro. Akala mo ba nasa abroad ka pa? Paano ito mas nakakapagod kaysa sa pagtatrabaho sa isang construction site? Siguradong mas mababa pa iyon," putol ng kausap. "Hindi bababa sa $5,000 kung gayon. Napakahiya mo." Makinig, pinapahintulutan ako ni Mr. Liddell na magmaneho ng kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyon. "Nag-aalala ka pa rin ba sa maliit mong sweldo? Ang trabahong ito ay may buwanang sweldo na hindi bababa sa $10,000. Talaga, hindi na ako babalik noon. Kailan mo siya ipapakilala sa amin? Ano naman ngayong hapon? Nagpapahinga pa yata siya ngayon. Tatawagan ko siya mamayang hapon." Habang nagkukwentuhan ang tatlo, pumasok si David sa kwarto. "Mr. Liddell, bakit ka nandito?" Nais ni Paul na bumangon ng mabilis, ngunit pinigilan siya ni David. "Paul, magpahinga ka na. Dinalhan kita ng pagkain. Ito siguro ang mga kaibigan na sinasabi mo." "Mr. Liddell, ipapakilala kita." Ipinakilala ni Paul kay David ang mga kaibigan na dati niyang nakatrabaho. Ang medyo matangkad ay pinangalan ng Gordon Michaels habang ang bahagyang mas maikli ay si Wayne Coulson.
Hindi masyadong matipuno ang itsura nilang dalawa, pero ang bawat galaw nila ay parang makapangyarihan. Ito ang pagpapakita ng sobrang lakas ng pagsabog. Ang mga bodybuilder sa telebisyon ay mukhang matipuno ngunit maaaring hindi sila masyadong malakas. Paul, magpahinga ka muna. Isasama ko sila para mag-lunch para salubungin sila, sabi ni David. Mr. Liddell, tayo na mismo ang bahala sa ating tanghalian. Hindi mo kailangang dumaan sa gulo, sabi ni Gordon. Dahil nasa stage na tayo, dapat makinig ka na lang sa akin. Chapter 72. Dapat ka na lang sumama kay Mr. Liddell, sabi ni Paul. Si David ay nagmaneho ng kanyang Benz G-Class at dinala ang dalawa sa Fuller Golden Sands Entertainment Center. Pagkatapos, hinayaan sila ni David na magmaneho ng kanyang Benz G-Class habang minamaneho niya ang kanyang Bugatti Veyron sa harap nila. Dahil nasugatan si Paul kagabi at hindi makapagmaneho, iniwan nila ang Bugatti Veyron dito. Sa loob ng Benz, si Wayne ang nagmaneho ng sasakyan habang sinusundan nila ang sasakyan ni David. Para sa mga mersenaryo na maraming taon nang nagtatrabaho sa ibang bansa tulad nila, ang pagmamaneho ang pinakapangunahing kasanayan. Bukod sa mga sasakyan, nakakapagmaneho pa sila ng mga tangke. Gordon, I think boss is working for the right guy this time. Siguradong mayamang tao si Mr. Liddell. Sa tingin ko ang kotseng minamaneho niya ngayon ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Isa pa, medyo mabait din siya. May dala pa siyang pagkain kay boss, sabi ni Wayne habang nagmamaneho. Yeah, so we have to perform well and not embarrass boss, sagot ni Gordon. Siyempre naman, dinala ni David ang dalawa sa Golden Leaf Hotel. Natigilan sina Gordon at Wayne nang makita nila ang isang hotel na may ganoong karangyang dekorasyon. Kahit na napakaraming taon na silang dalawa sa ibang bansa, nasa mga bansang may digmaan sila kaya hindi sila pamilyar sa mga mag-agarang lugar. Mr. Liddell, pwede tayong kumain sa random place. Hindi mo na kami kailangang dalhin sa napakagandang lugar. Ayos lang, this is my hotel, so if ever free ka, you can stay and eat your 3 meal here. Ako na ang bahala sa lahat ng gastos. This is his hotel and we're eating and staying here from now on. Medyo natulala ang dalawa nang mapatingin sila sa 8-star hotel na nasa harapan nila. Pagkatapos nilang mananghalyan, medyo nag-wish sila na sana ay hindi na ito matapos. Sila ay nabubuhay sa loob ng maraming taon at hindi pa sila nakakakain ng ganoon kasarap. Nakakakilabot ang buhay nila noon. Sa gabi, tinawagan ni Charles si David at hiniling na pumunta sa Fuller Golden Sands Entertainment Center. Pagdating ni David, nakita niya sina Harry at Six Camden na nakaluhod sa private room. Nang makita nila si David, patuloy silang yumuko sa kanya. Mr. Liddell, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hinding-hindi na ako mangangahas na gawin iyon muli. Tumpak talon-talon. Tuloy-tuloy ang pagyuko ng dalawa hanggang sa magdugo ang kanilang mga noo. Dave, hahayaan kitang humawak sa kanilang dalawa. You can do anything you want with them and I'll clean up after you, tumayo si Charles at sinabi kay David. Pagkasabi niya nun ay, lumabas na siya ng private room. Napatingin si David sa dalawa at hindi umimik. Ito ang pagbabagong dulot ng lakas. Kung isa pa siyang normal na university student, ano kaya ang mangyayari kay Patrick at sa girlfriend niya? Tinawag ni David ang mga biktimang sina Patrick at Madison. Nang makarating dito si Madison, natakot pa rin siya. Agad namang lumapit si Patrick kay Harry at galit na galit itong sinuntok. Napuno ang buong silid ng mga hiyawan ng sakit ni Harry. Pinipigilan niya ang sarili. Napanood niya ang ibang tao na binubuli ang kanyang kasintahan sa harap niya. At kung hindi dumating si David doon sa oras, matroma siya habang buhay. Sa wakas, tumigil si Patrick nang bugbugin si Harry hanggang sa nagkaroon ng maraming bali sa buong katawan at pagkatapos ay ipinadala sa ospital. Walang ginawa sa Six Camden. Kahit na siya ang amo ni Harry, ang insidenteng ito ay walang direktang kaugnayan sa kanya. Kaya, hahayaan na lang nila si Paul na mag-asikaso sa kanya. Chapter 73. Ganun lang natapos ang Labor Day break. Naglakad si David sa campus ng South River University sa unang araw ng klase. Wow, di ba si Piano Prince David yun? Kung kantahan niya ako ng boy, papayag akong maging girlfriend niya. Huwag ka nang mangarap, hinding-hindi ka niya gusto.
Paano kung may gusto siya sa isang tulad ko? Sigurado akong may gusto siya sa isang tulad ko. Napatingin si David sa dalawang babaeng nag-uusap at hindi maiwasang kiligin. Ang isa sa kanila ay sobra sa timbang at ang isa sa kanila ay may mantsa sa buong mukha. Naglakad ng mas mabilis si David papunta sa kanyang klase at napansin niyang maraming nag-uusap tungkol sa kanya habang papunta siya. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nasa parehong antas ng dalawang batang babae na nag-uusap tungkol sa kanya kanina. Ang mga babae sa unibersidad na ito ay walang katulad sa mga babae sa Multimedia University. Sila ay naiiba sa napakaraming antas. Pagdating niya sa klase niya ay nandoon na ang karamihan sa mga estudyante. Nang makita nila si David, tinitigan nila siya ng kakaibang ekspresyon. Sobrang shocking kasi ang performance ni David sa Labor Day Talent Show. Hindi lang siya mismo ang sumulat ng kanta at nag-compose, kumanta pa siya habang tumutugtog ng piano. At saka, napakaganda ng lyrics. Napatingin si David sa mga estudyante sa klase niya. Nang makita niya si Ava, mas gamaan ang pakiramdam niya. Sa wakas ay nakita niya ang isang tao na hindi nakakatakot. Tapos, bumalik na siya sa upuan niya. Sakto namang natapos ang klase sa umaga. Opsyonal ang mga klase sa hapon, kaya kinaladkad si David sa indoor basketball court para maglaro ng basketball ni Patrick at ng ilan sa kanyang mga kasama sa kwarto. Noon, hihilingin din kay David na pumunta. Mahilig siyang maglaro ng basketball at gusto niyang makinig sa hiyawan ng mga estudyante sa court. Siyempre, ang pinakamahalaga ay nagustuhan din ni Sarah na manood. Gayunpaman, iyon ay nasa kanyang imahinasyon lamang. Sa kanyang husay, bukod sa ilang rounds kasama si Patrick at ang barkada, hindi man lang siya sasali sa mga laban sa pagitan ng mga klase dahil hindi siya sapat. Bagamat siya ay 180 centimeters ang taas, ang kanyang katawan ay masyadong payat, at wala siyang gaanong lakas. Madadapa pa siya sa likod kung may bumangga sa kanya. Dagdag pa, wala siyang oras para sanayin ang kanyang mga kasanayan sa basketball. Gayunpaman, noon pa iyon. Ngayon, ang katawan ni David ay umabot na sa sukdulan nito, at naisip niyang walang makakagalaw sa kanya kung mabunggo siya ngayon. Ang apat sa kanila ay nagsimulang pumasok sa mga koponan at hindi nagtagal ay nakipagkompetensya sa isa't isa sa mga koponan ng dalawa. Si Patrick at David ay isang koponan habang sina William at Finn ay isa pa. Si Patrick ay nasa basketball team ng unibersidad. Kahit backup lang siya, hindi may kumpara sa kanya ng karamihan. Kaya, maaari lamang niyang gabayan ng isang baguhan na tulad ni David upang silang lahat ay maglaro ng magkasama. Pananagutan ni David ang pagsisilbi ng bola. Pagkaraan ng ilang sandali, magiging si Patrick lang ang laban sa kabilang koponan. Nang magsaya silang apat ay lumapit si Leo at ang iilan sa kanyang mga kasama. Dahil may limitadong silid sa panloob na basketball court, lahat ay kailangang makipaglaban para sa espasyo. Maraming mga panlabas na court, ngunit dahil noon ay tanghali at mainit, walang lalabas doon o pahirapan ang kanilang sarili. Karaniwan, walang mang-aagaw ng korte na ginagamit ng ibang tao maliban kung handa silang maglaro ng magkasama. Kung ang mga tao sa korte ay tumangging umalis, kung gayon ang kabilang partido ay maaari lamang umalis. Siyempre, iyon ang magiging normal na sitwasyon. Napakaraming makapangyarihang lalaki sa campus at sa tuwing naririto sila, kailangang ibigay ng isang tao ang kanilang hukuman sa kanila. Halimbawa, si Mr. Howard Jackson, ang presidente ng Student Council ng South River University at ang pinakagwapong lalaki sa campus. Kung siya ay nasa paligid, walang sino man ang matigas ang ulo na tatanggi na ibigay sa kanya ang kanilang hukuman. Wala pa sa ganoong level si Leo. Si David ay patuloy na nagsiserve ng bola habang nakatayo sa 3-point field. Nang hindi na malayo sa kanya si Leo at ang kanyang barkada, malakas na tanong ng isa sa kanila, "Leo, balita ko na buntis mo si Sarah. Totoo ba yun?" Siyempre totoo. Sino ang nagtanong sa kanya na maging mahina? Ilang beses ko lang siya natulog at nabuntis siya. Sigh, seriously, bumantong hininga si Leo at sumagot. Ano ang gagawin mo, Leo? Papakasalan mo siya. Papakasalan siya. Ano ang gagawin ko? Bibigyan ko siya ng pera para ipalaglag ito, ano pa ba? Leo, ikaw ang lalaki. Matagal nang nanliligaw si David kay Sarah at hindi niya ito nabuntis. Ilang araw ka lang niya niligawan at buntis na siya.
Sa totoo lang, virgin pa si Sarah nang makasama niya ako. Hindi ako mahilig makipaglaro sa mga lumang laruan ng ibang tao. Ano, isang birhen? Posible bang hindi makabangon si David? Paano ko malalaman? Pero sa tingin ko, hahaha. Pagkatapos, nagsimulang tumawa ang barkada. Ang maingay na palitan ni Leo at ng kanyang barkada ay naging dahilan ng pag-uusap ng ilang tao sa kanilang paligid. Pagkatapos, nagsimula silang mag-usap tungkol sa pagsusuka ni David ng dugo at muling hinimatay. Naglalakad sina Sarah at Sophie sa mga sandaling ito. Nang marinig nila ang pinag-uusapan ng lahat, namutla ang mukha ni Sarah at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ibinaling ni David ang kanyang ulo para sulyapan si Leo at ang kanyang barkada. Natural, tinitigan ni Leo si David nang hindi nagpapakita ng kahinaan. Lumapit din si Patrick at ang dalawa pang lalaki. Leo, hindi ko makontrol ang gusto mong sabihin, pero kung banggitin mo pa ulit ang pangalan ko, papaluhod kita dito, naniniwala ka ba? Tumingin si David kay Leo at patagang sinabi. Medyo nagalit siya. Hindi niya napigilan ang sinabi ni Leo tungkol kay Sarah dahil iyon ang piniling landas ni Sarah. Gayunpaman, ang scumbag na ito ay nagsasabi sa lahat na hindi niya ito maibangon. Ito ay lubhang hindi matitiis. I was respecting her, anong masama doon? Nang magsasalita na sana si Leo, nakita niya si Sarah na nakatitig sa kanya na may maputlang mukha at pulang mata. Leo, tao ka pa ba? Sobra ang paghihirap ni Sarah para sa iyo. How dare you talk about her like that sa harap ng maraming tao? Galit na sabi ni Sophie. Medyo nahihiya ngayon si Leo dahil siya ang nagpagalit kay David kaya nasuka siya ng dugo at nahimatay. Kaya naman, nang makita niya si David, gusto niyang i-trigger ulit siya para makita kung mapahiya niya ito tulad noong nakaraan. Napakaraming tao ang nanunood, kaya mas maganda ang epekto kaysa dati. How dare na naging close si David kay Amelia. Ngayon, kailangan niyang maging handa na tanggapin ang paghihiganti ni Leo, gayunpaman, hindi niya inaasahan na nasa likod niya si Sarah. Leo, sabihin mo sa akin, bakit mo ginagawa sa akin iyon? Ano ang sinabi mo sa akin noong nagsimula tayong mag-date? Sinabi mo sa akin na makakasama mo ako habang buhay at papakasalan mo ako pagkatapos nating magtapos. Ilang araw na ba? Tanong ni Sarah habang umiiyak. Nasa dilema ngayon si Leo. Gayunpaman, imposibleng humingi siya ng tawad kay Sarah sa harap ng napakaraming tao. Kung ganoon nga ang kaso, paano niya ipagpapatuloy ang pagpapakita ng kanyang mukha sa South River University? Kaya, naglakas loob siya at sinabing, Sarah, tapos na ako sa iyo. Di ba pera lang ang gusto mo? Sabihin mo sa akin, magkano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo. Hindi niya kayang mawala ang kanyang prestihiyo sa harap ng napakaraming tao. If worst came to worst, gagastos siya ng mas maraming pera para bumili ng ilang damit o bag para suyuan si Sarah. Ikaw, hindi inaasahan ni Sarah na ganoon ang sasabihin ni Leo sa harap ng maraming tao, kaya hindi niya alam kung paano ito sasagutin. Pagkatapos, tumalikod siya at tumakbong umiiyak. Leo, hayop ka. Pagkasabi noon ni Sophie ay tumalikod na siya para habulin si Sarah. Chapter 74. Umalis sina Sarah at Sophie. Gayunpaman, may mga taong mayabang at despotiko sa pinangyarihan. 4 ang nasa side ni David habang 5 naman sa side ni Leo. Ang isa sa kanila ay naging panimulang miyembro ng basketball team ng universidad. Siya ay 190 centimeters ang taas at siya ay hindi bababa sa 250 pounds. Sa ibabaw, ang panig ni David ay nasa isang hindi magandang posisyon. Ang mga nakapaligid sa kanila ay patuloy na nag-uudyok sa magkabilang panig. Sa totoo lang, wala silang pakialam kung gaano kalaki ang bagay na ito. Gayunpaman, ang labanan ng grupo ay magiging isang pangunahing kaganapan sa campus, at masisira nito ang ilalim na linya ng universidad. Bukod kay David, ang iba sa kanila ay hindi nang ahas na tumawid sa linyang ito. Kahit na ang isang rich kid na tulad ni Leo ay hindi maglalakas loob na gawin ito. Kung siya ay ititiwalag, hindi lamang puputulan ng kanyang ama ang lahat ng kanyang suportang pinansyal, baka mabali pa ang kanyang mga paa. Kaya, ang dalawang panig ay nakatayo lang doon. Sa sandaling ito, may nagmungkahi na dapat silang magkaroon ng 3 versus 3 street basketball match. Ito ang pinakamahusay na paraan upang malutas ang isang sigalot sa basketball court.
Agad namang sumang-ayon si Leo dahil nasa gilid lang niya ito. Si David lang ay si Patrick na itinuring na magaling bilang backup ng university basketball team, ang dalawa naman ay disente lang. Mas malala pa si David dahil baguhan pa lang siya, kaya hindi man lang siya inaalala ni Leo. May panimulang miyembro sa gilid niya. Ang isang panimulang miyembro ay wala sa parehong antas ng isang backup. Isa pa, hindi siya mas mahina kay Patrick, kaya siguradong mananalo siya. Ano sa tingin mo, David? Maglakas loob ka bang gawin ito? Huwag kang atres kung lalaki ka. Kung hindi ka mangangahas, 3 na lang kaming magpapadala sa inyong 4, mayabang na sabi ni Leo kay David. Dave, huwag kang mahulog dyan. Sinadya niyang sabihin yun para matrigger ka. Gorillas around and we won't have a chance, bulong ni Patrick sa isang tabi kay David. Si Patrick ay hindi isang taong madaling umamin ng pagkatalo. Gayunpaman, ngayong kalaban nila ang panimulang miyembro ng basketball team ng universidad, si Max Gorilla Thompson, kailangan niyang umatras. Dahil lahat sila ay taga-basketball team, lagi silang magkasama sa pagsasanay. Kaya naman, alam na alam ni Patrick ang lakas ni Max. Halos hindi na siya matatalo kung maglalaro sila ng half-court street basketball. Baka magkaroon lang sila ng chance kung full court dahil kung tutuusin, malaki siya at limitado ang stamina niya. Nakita ni Leo si Patrick na kinakausap si David at direktang sinabi sa kanya, Patrick, itigil mo na ang pagbubuga ng kalokohan, duwag ka. Leo, kung nasa iyo ang mga bola, huwag mo nang paglaruan si Max. Kompetisyon ka na lang sa amin. Huwag mo siyang patugtog. Kung ganun, bakit hindi na lang kita ipaglaban gamit ang aking kamao? Duwag ka talaga. Kung wala kang lakas ng loob, magwala ka na lang. Gustong sumagot ni Patrick pero nagsalita si David. Sige, gawin natin. Dave, sa isang tabi, mabilis na sumigaw si Patrick. Pat, alam ko ang ginagawa ko. Masama ang mga kasanayan ni David sa basketball noon, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay masama ngayon. Tahimik siyang nagdagdag ng mga kasanayan sa basketball sa hanay ng mga kasanayan at pagkatapos, gumugol siya ng 10 bonggang puntos upang i-upgrade ito sa expert. Sa kanyang pinakamataas na pisikal na lakas bilang isang backup, hindi isang pagmamalabas na sabihin na si David ay halos maladyo sa basketball. Mabilis na sinabi ni Leo, ikaw ang pumayag dito, David. Ang salitang binigkas ay hinding-hindi na mababawi. Oo, sinabi ko na. Leo, paano mo gustong gawin ito? Tanong ni David. Dahil laban ito, paanong wala tayong premyo? Kung sino man ang matalo ay kailangang pumunta sa broadcasting room sa campus bukas tuwing lunch break at sumigaw ng I am a piece of trash, sa harap ng lahat ng lecturers at students. Pagkatapos nito, ang natatalo ay kailangang mag-host ng apology feast sa Golden Leaf Hotel. Ano sa palagay mo? Sige, gawin natin iyan, walang pakialam na sagot ni David. Dave, tayo, may gustong sabihin si Patrick, pero pinutol siya ni Dave, ayos lang Pat. Gawin mo lang ang best mo. Sige, ang magiging panuntunan ay 3 versus 3 street basketball. Kung sino ang makakuha ng 10 layunin ay mananalo. Ang isang karaniwang 3-pointer ay bibilanggan na ngayon bilang 2 puntos. Walang problema dyan, di ba? Hindi naman. Tama, ilan sa inyo ang pupunta? 3 o 4? Tanong ni Leo sa nanunuyang tono. Tayong 3 lang ang pupunta. Ikaw ang gumawa nito, kaya huwag mo akong sisihin sa pang-aapi sa iyo. Magkakaroon sina David at Leo ng 3 versus 3 street basketball match. Ang balita tungkol dito ay kumalat sa paligid ng ilang mga taong maingay. Kung natalo sila, hindi lang nila kailangang sabihin na I am a piece of trash, sa broadcasting room ng universidad, kailangan pa nilang mag-host ng apology feast sa Golden Leaf Hotel. Mataas ang pusta. Isa, bukod sa kahihiyan, nanindigan silang mawalan ng pera. Ang isang mesa sa Golden Leaf Hotel ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000. Di nagtagal, dumami ang mga estudyanteng nagpakita sa gymnasium ng South River University. Ang ilan sa mga mag-aaral ay lumampas pa sa klase upang manood. Nang marinig ito ng mga kaklase ni David, natural silang lumapit para mag-obserba. Ang ilan sa kanila ay dumating upang pasayahin si David at ang ilan sa kanila ay dumating upang panuurin si David na gumawa ng kalokohan. Wow! Di ba si Amelia, isa sa 3 campus belles?
Hindi ko inaasahan na darating siya. Chapter 75. Hindi mo ba narinig? Nililigawan ni Amelia si David. Hindi pwede. Anong ibig mong sabihin no way? Nakita ko silang lumakad palabas ng campus ng mga mata ko. Hindi ba buong oras na ito hinahabol ni Leo si Amelia? Hindi ko akalain na mauuna ng isang hakbang si David sa kanya. Hindi nakakagulat na mag-aaway silang dalawa sa tuwing magkikita sila. Nabalitaan ko na si Leo ang nagnakaw ng kasintahan ni David na si Sarah, kaya iyan ang dahilan kung bakit ibinaba ni David ang diyosa ni Leo, na hanggang ngayon ay nabigo niyang ituloy. Damn, ang badass! Tingnan mo, hindi ba Ava? Sigaw ng isa pang tao. Damn, oo, ito nga. Ngayon, si Luna lang mula sa 3 campus bells ng SRU ang wala dito. Sa tingin mo ba darating siya? Hindi naman siguro, hindi naman maingay si Luna. Ang magkabilang panig ay handa na ngayon. Sina Patrick, William, at Finn ay nasa panig ni David. Hindi pa naglalaro si David. Gusto niyang makita kung ano ang gagawin nila. Samantala, sina Leo, Gorilla Max, at isa sa mga katulong ni Leo ay nasa panig ni Leo. Ang referee ay isa sa mga manlalaro mula sa basketball team ng universidad. Sa isang sipol, nagsimula ang laban. Si Patrick ang unang nag-serve ng bola. Mahusay na dinidribble ni Patrick ang bola at iniyuko ang kanyang katawan. Ang bola ay naglakbay sa pagitan ng kanyang mga binti habang si Leo ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Tapos, binilisan ni Patrick. Dinidribble niya ang bola gamit ang kanyang kanang kamay at mabilis na lumipat sa kanan. Mabilis na sumunod si Leo sa likod niya para pigilan siya. Pagkatapos, biglang huminto si Patrick at ginamit ang kaliwang kamay sa pagdribble ng bola para ilipat ito sa kaliwa. Nabigo si Leo na sundan siya, at pinapasok niya si Patrick sa restricted area. Nang dumaan si Patrick kay Leo para maghanda na tumalon sa restricted area at ipadala ang bola sa basket, isang malaking figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Tumalon si Gorilla Max sa harap ni Patrick. Sa taas at tirik na abot nito, tiyak na pipigilan ang putok ni Patrick. Nag-react si Patrick at ipinasa ang bola sa kalagitnaan ng hangin kay Finn, na naghihintay sa wing. Sinalo ni Finn ang bola at dahil walang nagbabantay sa kanya, nag-layup siya at madaling pumasok ang bola sa basket. Team David 1 versus Team Leo 0. Maririnig ang malalakas na palakpakan sa pinangyarihan. Nakakamangha, magandang shot, perpekto, dumilim ang mukha ni Leo. Oras na para sa pangalawang bola. Hinarap ni Leo si Patrick habang hawak ang bola. Naghiyawan ang mga tao nang makita siyang nagpapakita ng galing sa pagdribble. Gayunpaman, pinigilan siya ni Patrick nang magkunwaring pumunta siya sa kaliwa ngunit talagang humahajibas siya patungo sa kanan. Isang hakbang pasulong si Leo at tumalon sa harapan ni Patrick para ihagis ang bola. Thud! Tumama ang bola sa basket at tumalbog. Nang ang lahat ay lalaban para sa rebound, isang kamay ang direktang itinulak ang bola na tumalbog pabalik sa basket. Ang lakas ni Gorilla Max bilang panimulang miyembro ng pangkat ng universidad ay hindi pagmamalabas. Pagkatapos, gumawa siya ng isa pang rebound shot. Damn, ang sama asterisk sa Go, Gorilla. Gumawa ng isa pa. Sari-saring hiyawan ang maririnig sa pinangyarihan. Team David 1 vs Team Leo 1. Chapter 76. Natutunan ni Gorilla Max ang aral mula sa unang punto at hindi na naging pasibo dahil kay Patrick. Mananatili siya sa restricted area at hindi basta-basta tumalon. Sa ganoong paraan, walang magawa si Patrick at ang barkada sa kanya at hindi sila nang ahas na pumasok sa restricted area. Kaya't mula sa labas ng restricted area ay magbabaril lamang sila. Gayunpaman, hindi ganoon kaganda ang kanilang swerte noong araw na iyon. Ilang beses silang bumaril, ngunit wala ni isa sa kanila ang pumasok sa basket. Sa pagbabantay ni Gorilla sa restricted area, masasabing nakapag-shoot si Leo ng walang limitasyong oras. Bagamat napakababa ng kanyang hit rate, may nagbabantay sa rebound. Offensive rebounds man ito o defensive rebounds, nagawa ni Gorilla Max ang lahat ng iyon mismo. Kaya naman, bumaril si Leo ng walang anumang pressure. Hindi nagtagal ay umabot sa 2 hanggang 8 ang score. Ang Team David ay mayroon lamang 2 puntos, habang ang Team Leo ay may 8, at sa pamamagitan lamang ng 2 puntos, ang Team Leo ay mananalo. Oras na para maglaro si David.
Kung hindi siya makalaro ngayon, matatapos na ang laban kung umiskor si Leo ng 3-pointer. Sinenyasan ni David ang referee na tumawag ng timeout. Pagkatapos ng timeout, bumalik si Patrick at ang barkada sa rest area. Pasensya na, Dave. Ang aking mga kasanayan ay hindi gaanong kahusay ngayon. I'm unable to make a lot of the outside shots, paumanhin ni Patrick. Kami rin. Sinabi rin ni Finn at William. Ayos lang. Ako ang tumanggap ng laban na ito. Buti na lang ginawa mo ang best mo, susunod ako. May pagod na ba sa inyo? Pwede ka na munang magpahinga. Pupunta ako, sabi ni William. Sige, Will, magpahinga ka muna. Natapos ang oras. Naglakad si David papunta sa court kasama sina Patrick at Finn. Damn, may kapalit sila. Hindi ba yun yung kumanta ng Boy noong Labor Day talent show? David ang pangalan niya, di ba? Marunong ba siyang maglaro ng basketball? Isa, hindi pwede. Noob lang siya, sabi ni Dean sa isang tabi. Mula noong Labor Day talent show, galit na galit si Dean kay David. Dati lang siyang walang pangalan sa klase at ngayon ay bigla na lang siyang piano prince. Dapat ay nasa limelight siya kay Ava, ngunit sa huli, ninakaw ito ni David sa kanya. Ang sagot ni Dean ay ikinagalit ng maraming estudyante mula sa kanilang klase. Dean, ayos lang kung ayaw mong i-cheer ang kaklase mo, pero paano mo mababawasan ang sigla niya? Ikaw ang taga-subaybay ng klase. Oo, nagseselos ka lang. Si David ay mas matalino kaysa sa iyo. Hindi lang siya sumulat at gumawa ng sariling kanta, kumanta pa siya habang tumutugtog ng piano. Paano mo maihahambing sa kanya? Pinagalitan ng ilan sa mga babae sa klase si Dean. Ngayon, si David ang idolo ng maraming babae sa klase ni David. Noon, hindi nila napansin si David. Gayunpaman, pagkatapos ng palabas ng talento sa araw ng paggawa, napansin nila na araw-araw ay nagiging gwapo si David. Isa pa, naging napakaklase niya. Sa ngayon, may mga tagahanga si David sa South River University. Curious din na nakatingin si Ava kay David habang naglalakad ang huli papunta sa court. Gusto niyang makita kung ano pa ang magagawa ni David. Nandito rin si Amelia para bantayan si David. May magiliw na kislap sa kanyang mga mata. Pinagmasdan ni Leo si David na naglalakad papunta sa court. David, huwag mong kalimutang 12 ng tanghali bukas. Pakikinggan kong mabuti ang pira-pirasong panimula ni Ledell. Hindi pa tapos ang laban. Hindi mo alam kung sino ang makikinig sa kung sino ang pagpapakilala. Ano, sa tingin mo mananalo ka? Sa palagay mo ba maaari mong ibalik ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpunta sa korte? Talagang na-overestimated mo ang mga kakayahan mo, sarkastikong sabi ni Leo. Malalaman natin kapag natapos na ito. Sige, simulan na natin. Hindi sumagot si David. Mas gusto niyang tumugon sa kanyang mga kasanayan. Ano ang silbi ng sabihin lamang na siya ay mahusay? Habang nagsasalita si Leo, mas masakit kung mabibigo siya. Ang bola ay nasa court ni David. Tumayo si David sa 3-point field at ipinasa ang bola kay Patrick. Pagkatapos, nagpahiwatig siya kay Patrick na ipasa ang bola pabalik sa kanya. Dribble na sana ni Patrick ang bola para umatake, ngunit nang makita niya ang pahiwatig ni David, nag-atubili siya bago ipasa ang bola pabalik kay David. Sinalo ni David ang bola at ginamit ang kanyang kanang kamay upang iangat ang bola sa itaas ng kanyang ulo. Ang katapat niya ngayon ay ang katulong ni Leo. Halatang hindi sila nag-aalala tungkol kay David. Mahigit 100 katao sa pinangyarihan ang hindi maalis ang kanilang mga mata kay David. Gusto nilang makita kung paano siya aatake. Then, they saw David pushing the ball with his right hand bago ito lumipad palabas. Ano, marunong ba siya maglaro o hindi? Sa palagay niya ay mapupunta ang bola sa basket ng ganoon lang. Lahat ng nasa eksena, kabilang ang mga tao sa court, ay nagbahagi ng parehong kaisipan. Sumugod pa ang mga manlalaro sa ilalim ng board para agawin ang rebound. Gayunpaman, makalipas ang 3 segundo, lahat sila ay natigilan. Pinanood nila ang bola na pumapasok sa basket nang hindi nahawakan ang lambat. Team David 4 vs Team Leo 8. Pumasok ito. Maniniwala ka ba? Nanliligaw ba siya? Kahit na marami sa kanila ang hindi naniniwala dito, ang bola ay talagang napunta sa basket. Sige, David, mukhang nakakamangha. Gawin mo ulit.
Ang ilan sa mga tagahanga ni David ay nagsimulang sumigaw para kay David. Ang bola ay nasa court ni Leo para sa susunod na shot. Kusang umakyat si David para dumpensa habang si Patrick naman ay pumunta sa restricted area para tumayo sa tapat ng Gorilla Max. David, huwag mong isipin na mababago mo ang sitwasyon dahil sinuwerte ka. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na basketball. Sabi ni Leo at nagsimulang ipakita ang kanyang magarbong dribbling. Siya ngayon ay nagpapakita ng lahat ng uri ng magarbong galaw. Nakatayo pa rin si David sa harap ni Leo, at hindi siya gumawa ng kahit anong defense gestures. David, ginagalit mo ako. Ipapaalam ko sa iyo ang kahihinatnan niyan. Biglang bumili si Leo at dumaan sa kanang bahagi ni David. Gayunpaman, hindi nag-react si David. Natuwa si Leo. Pagdating niya sa restricted area, tatalon na sana siya at magpapaputok. Nasaan ang bola? Nasaan ang bola ko? Saan ito nagpunta? Lumingon si Leo at nakita niya si David na hawak ang bola gamit ang kanang kamay sa 3-point field. Pagkatapos ay inihagis niya ang bola sa parehong paggalaw tulad ng kanina. Pumasok ang bola sa basket nang hindi na muling nahawakan ang lambat. Team David 6 vs Team Leo 8. Kung ang unang pagkakataon ay swerte, ano ang pangalawang pagkakataon? Nagkaroon ng kaguluhan sa pinangyarihan. Dam, anong alamat? Paano niya nakuha ang bola kay Leo? Nakita mo ba? Hindi ko ginawa. Medyo lumabo yung paningin ko tapos kinuha sa kanya yung bola ni Leo. Dam, masyado siyang mabilis mag-F*** scheme. Sino bang nagsabing hindi marunong mag-basketball si David ngayon? Expert siya dito. Dumilim ang mukha ni Leo habang hawak ang bola. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umimik at hindi rin siya nakagawa ng napakaraming magarbong galaw. Panay ang paglalaro niya, at pagkatapos niyang i-dribble ang bola sa sanhi, sinadya niyang bawiin ang bola at ipasa kay Gorilla para maka-score si Gorilla ng isa pang rebound. Gayunpaman, bago niya bawiin ang bola, nakaramdam siya ng simoy ng hangin bago nawala ang bola sa kanyang mga kamay. Ninakaw na naman sa kanya ang bola niya. Matapos nakawin ni David ang bola ni Leo, lumagpas siya sa 3-point field at tumalikod bago casual na inihagis ang bola sa hoop. Kaya, ang bola ay dumaan sa basket nang hindi muling nahawakan ang lambat. Team David 8 vs Team Leo 8. Sa sandaling ito, tahimik ang eksena. Lahat ay namangha. Ito ang ikatlong 3-pointer na pumasok sa basket nang hindi nahawakan ang lambat. Ito ay hindi lamang swerte ngayon. Talagang eksperto si David na naglalaro ng PP para samantalahin ang kanyang mga kalaban. Humingi ng timeout si Leo. Wala siyang choice. Kung gumawa si David ng isa pang 3-pointer, siya ay matatapos. Kinailangan niyang talakayin sa kanyang koponan kung paano nila mapipigilan si David. Chapter 77. Tumawag si Leo ng timeout at nagsimulang talakayin kung paano pipigilan si David. Team David sa rest area. Well, Dave, kanina ka pa nagsisinungaling sa amin. Tama, hindi. Ka naman masyadong seryoso noong pinaglaruan mo kami, bakit naman mababa mo ba ang tingin mo sa amin? Pinagtatawanan din ni Patrick at ng barkada si David. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si David. Bagamat alam ni Patrick na medyo mahiwaga ang pagkakakilanlan ni David, hindi niya inaasahan na magaling itong maglaro ng basketball. Hindi, mga kaibigan ko, kamakailan lang ako naliwanagan. Sabi ni David na may pilit na ngiti. Paano ko ipapaliwanag ito? Dapat ko bang sabihin sa kanila na mayroon akong sobrang cool na sistema at maaari lang akong magdagdag ng mga puntos sa anumang gusto kong matutunan? Maniniwala ba sila sa akin? Umupo si Amelia sa audience. Pinapanood niya si David na nagpapahinga at naghahanda ng bumaba at iabot kay David ang tubig sa kanyang kamay. Gayunpaman, bago niya magawa iyon, nakita niya na maraming babae ang pumunta na para maghatid ng tubig kay David. Kaya naman, napabuntong hininga na lamang siya at galit na umupo doon. David, ang gwapo mo. Halika, uminom ka ng tubig. Isang batang babae ang tumakbo papunta sa court at inabot kay David ang mineral water sa kanyang kamay. Inumin mo ang akin. Inumin mo ang akin. Bago pa makasagot si David, isa pang bote ang iniabot sa kanya. David, mahal na mahal kita. Maaari ka ring sumulat ng isang kanta para sa akin. Naisip ko na ang pangalan, girl, na lang ang itawag mo.
Mabilis na napalibutan si David ng maraming babae. Ilang lalaki lang ang nakaupo sa gilid ni Leo. Wala ni isang tao ang dumating para maghatid ng tubig sa kanila. Bagamat mayaman si Leo at totoong bata mula sa mayamang pamilya, hindi masyadong maganda ang kanyang reputasyon. Siya ay isang playboy na palaging nagsusumikap. Nang makitang sikat na sikat si David, masama ang pakiramdam ni Leo. Mabilis siyang naglakad papunta sa court kasama ang dalawa niyang teammates at sumenya sa referee na simulan na ang laro. Nagpatuloy ang laro. Inihatid ni Leo ang bola mula sa 3-point field. Hindi na nanatili sa ilalim ng basket si Gorilla Max at sa halip ay dumiretso na siya para kunin ang pass ni Leo. Pagkatapos, iniyuko niya ang kanyang katawan, idiniribol ang bola gamit ang kanyang kanang kamay, at naghanda na i-shoot ang bola ng direkta sa net. Sa taas at bigat niya, nasabag na ang kuha sabay pasok niya sa ilalim ng basket. Si Patrick ay unti-unting tinutulak ni Max sa ilalim ng basket. Wala rin siyang magandang solusyon. Masyadong mahina ang kanyang katawan at lakas, kaya desperado na lamang siyang makalaban. Gayunpaman, wala itong silbi, at mabilis siyang itinulak sa ilalim ng basket. Puwersang tumalon si Max, hinawakan ang bola gamit ang kanyang kanang kamay, at ibinaon ang bola. Isasabog na sana niya si Patrick sa pagitan niya at ng basket. Magandang shot, sigaw ni Leo, siguradong nasa bag ang kuha na ito. Si Gorilla Max ay pangalawa sa South River University sa mga tuntunin ng pagiging isang overlord sa ilalim ng basket. Isasabog na sana ni Max ang basketball, biglang may lumitaw na figure sa kanyang harapan at hinampas ang bola mula sa kanyang kamay. Sampal, lumipad palabas ang bola. Ang figurang ito na biglang lumitaw ay si David. Sa buong oras na ito, binabantayan niya ang mga kilos ni Max sa isang tabi. Ito ay dahil naghihintay siya sa block sa huling sandali. Na-block si Max Gorilla Thompson, ang panimulang miyembro ng basketball team ng South River University. Pagkatapos nito, hindi na makaupo ang mga estudyanteng may alam sa basketball sa pinangyarihan. Ang mga pumunta dito para sumama sa saya ay walang alam sa basketball at hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nitong block shot laban kay Gorilla Max. Damn, ang malakas na dunk ni Max ay hinarang ni David. May nakikita ba ako? Napakamangha niya, napaka-hindi, kapani-paniwala, Gorilla Max yan. Mga 200 centimeters ang taas niya pero napigilan ni David na 180 centimeters ang taas niya. Umalangaw-ngaw ang mga boses ng talakayan sa gymnasium. Hindi na sila nagulat nang nagawa ni David na gumawa ng tatlong magkasunod na three-pointer. Nagawa lang niyang magdulot ng kaguluhan sa mga taong pumasok para sumali sa kasiyahan. Gayunpaman, ang nakablock na shot na ito ay nakakagulat. Naglakas loob siyang makipag-head-on kay Max, at hinarang pa niya ang kanyang putok. Napakagaling ni David. Ngayon, isang mas malakas na tagay ang umalangaw-ngaw sa gymnasium. Sige, David, David, mahal kita. Sabay-sabay na maririnig ang lahat ng uri ng hiyawan. Chapter 78. Kasing kilabot ang naramdaman ni Leo na parang nakain ng dumi. Pagkalapag ni Max ay tulala pa rin siyang nakatayo doon. Hindi pa siya nakakabalik sa kanyang katinuan. Na-block siya, at nangyari ito sa South River University. Kailanman ay hindi pa siya naiitim ng ganito kahit na siya ay nakipagkumpetensya sa ibang mga unibersidad. Ito ay isang kahihiyan sa kanyang karera sa basketball. Napatingin si Max kay David sa harap niya, na halos isang ulo ay mas maikli sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya ang unang pangungusap mula nang dumating sa korte. David, anak ka ng baril. Gayunpaman, malinaw na sinabi niya ito nang walang katapusang galit. Nagkibit-balikat si David at sinabing, hindi ka masama sa sarili mo. Pagkatapos, tumakbo siya pabalik sa three-point field para saluhin ang bola, naiwan si Max na nakatayo doon na may madilim na mukha na unti-unting namutla. Nang masampal ang bola sa kamay ni Max, nagkataon itong lumapag malapit kay Finn. Pagkatapos, sinalo ni David ang bola nilampasan siya ni Finn. Agad na kinapitan ni Leo si David para pigilan siya sa muling paggawa. Umiling-iling si David mula kaliwa hanggang kanan, ngunit nakapikit pa rin si Leo. Sa totoo lang, kaya lang ni David ang gumawa ng shot dahil hindi naging hadlang si Leo sa kanya. Gayunpaman, naramdaman niya na hindi ito napakatalino at nakakagulat na manalo ng ganoon lang. Di ba dunk lang? Alam ko rin kung paano gawin iyon, okay.
Ipinasa ni David ang bola kay Patrick at saka mabilis na tumalikod para lampasan si Leo. Sa sandaling ito, ipinasa ni Patrick ang bola pabalik kay David. Nang hindi nakaharang si Leo sa harapan, mabilis na tumakbo si David sa restricted area habang nagdre-dribble ng bola. Anong ginagawa ni David? Hindi ba masyadong tumpak ang kanyang mga 3-pointer? Siya ay mananalo kung siya ay magtapon ng isa pang 3-pointer. Bakit siya tumatakbo sa lugar? Sino ang nakakaalam? Baka gusto niyang mag-dunk. Anong biro? Nandoon pa rin si Max. Sino ang maglakas loob na mag-dunk sa ibabaw niya? Ngayon lang, hinarang ni David si Max. Ano pa ba ang imposible? Aksidente iyon. Ang talakayan sa gitna ng mga tagapakinig ay hindi nakaapekto kay David. Ilang sandali pa, tumakbo siya sa lugar at tumalon na parang agila. Pagkatapos nito, hinayla niya ang kanyang kanang braso, na nakahawak sa bola, hanggang sa likod ng kanyang ulo. Gagawa siya ng tomahawk dunk. Lahat ng tao sa gymnasium ay pinagmamasdan si David. Pinanood ni Max si David na tumakbo papasok at tumalon. Gusto niyang gawin ang dunk sa itaas ni Max. Paano nagawa ni Max iyon? Ngayon pa lang, napahiya siya nang harangin siya ni David, at kung papayagan siya ni Max na gumawa ng tomahawk dunk sa itaas niya ngayon, hindi ba siya lubos na may insulto bilang number 1 center sa South River High? Nang tumalon si David at nag-dunk ng bola ay agad ding tumalon si Max, at tulad ng pagharang ni David sa kanya kanina, hinampas niya ang bola palayo sa kamay ni David. Sampal, gayunpaman, hindi lumipad ang bola tulad ng kanina. Sa halip, ang bola ay naipit na ngayon sa hangin ng dalawang kamay. Nakuha ng maraming tao ang eksenang ito gamit ang kanilang mga telepono. Ito ay isang matinding paghaharap. Napatingin si David kay Max na nasa harapan niya. Sa totoo lang, wala siyang ginagawang anumang puwersa. Kahit 10 Max ang nasa harapan niya, hindi siya matatakot. Ilang puwersa ang ginawa niya sa kanang kamay na may hawak ng bola. Hindi na nakayanan ni Max. Itinulak ng kanang kamay ni David ang bola, at pinilit ng bola ang kanang kamay ni Max papunta sa basket. Slam! Ibinaon ng husto ang basketball sa basket. Binawi ni Max ang kanyang kamay nang dumampi ang likod nito sa basket. Alam niyang sa lakas niya ngayon, hindi na niya mapigilan ang pag-dunk ni David. Kung hindi niya binawi ang kanyang kamay, baka nabali ang kanyang kamay kapag nabasag ito ni David sa basket. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si David. Sa sandaling ito, dumampi ang katawan ni David sa kanyang katawan. Isang malakas na puwersa lang ang naramdaman ni Max bago siya lumipad paatras ng hindi mapigilan. Pagkalapag niya, hindi na siya nakatayo at bumagsak sa lupa. Sa kabilang banda, panay ang paglipad ni David. Lahat ng naruroon ay labis na nagulat. Chapter 99. Nagulat ang mga manunood. Pinalipad talaga ni David si Max. Lahat ay hindi makapaniwala. Si David ay 180 cm lamang ang taas at may timbang na bahagyang higit sa 60 kilo, ngunit nagawa niyang mapalipad si Max, na halos 200 cm ang taas at may bigat na 150 kilo. Binabalang nito ang imahinasyon ng lahat. Medyo natulala din si Max habang nakahiga sa lupa. Ito ay isang bagay na naharang, ngunit siya ay pinalipad pa. Wala na siyang mukha para bumangon. Sa isang tabi, nanlaki din si Leo. Puno ng pagtataka ang mukha. Sumabog ang mga manunood sa nakakabinging hiyawan. Matapos tawaging prinsipe ng piano, mayroon na ngayong bagong titulo si David. Ang Basketball Prince. Ito ay medyo malinaw kung sino ang makakapuntos sa susunod na shot. Matapos masalaw ni David ang bola, gumawa siya ng isang napakagandang back-to-the-basket shot. Pumasok ang bola sa basket nang hindi nahawakan ang lambat. Team David 10 vs Team Leo 8. Hindi ba kailangan ni David na tumingin sa basket nang siya ay gumawa ng pagbaril? Ito ay medyo sobra. Mayroon siyang kabuuang 4 na 3-pointer at isang tomahawk dunk. Pumasok na din silang lahat. Ang pinaka hindi maintindihan ay hindi man lang siya tumingin sa basket noong ginawa niya ang huling 3-pointer. Tapos na ang laro. Muling umalangaw ang pangalan ni David sa South River University. Kinagabihan, bumili si Leo ng mesa ng mga pinakamurang pagkain sa Golden Leaf Hotel. Walang pakialam si David at ang kanyang kaibigan. Buti na lang at may makakain sila. Tanghali kinabukasan, pumunta si Leo sa broadcasting room at sumigaw ng "I am a piece of trash,
dahilan para tumawa ang lahat ng estudyante sa campus. Napahiya si Leo. Siyempre, mas kinaiinisan niya ngayon si David. Siya ay nagsimulang patuloy na nag-iisip tungkol sa kung paano humingi ng paghihiganti laban sa kanya. Dumaan ang mga sumunod na araw ng mapayapa. Lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata. Nitong katapusan ng linggo, nangako si David kay Tara na babalik siya sa kanya. Dahil nangako ito sa kanya, hindi na niya babalikan ang kanyang salita. Noong Huwebes, nasa klase si David nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Amelia. Amelia, David, libre ka ba bukas? I want to buy you a meal. Naisip ito ni David, at dahil wala siyang gagawin, nagpasya siyang pumunta. Nahihiya siyang tanggihan ang isang diyosa. Imbitasyon. Sa makatuwid, sumagot siya, David, okay, tell me the venue and I'll be there tomorrow. Amelia, you promised so you can't go back on your word. Sasabihin ko sa iyo ang lugar bukas. David, okay. Kinabukasan, nakatanggap si David ng tawag mula kay Amelia. Hiniling niya sa kanya na pumunta sa isang restaurant sa tabi ng Fuller Golden Sands Entertainment Center. Dahil ang Fuller Golden Sands Entertainment Center ang pinakamalaki sa River City, maraming restaurant ang nakapaligid dito. Maaari silang magsaya kaagad pagkatapos kumain. Hindi ba maganda iyon? Inihatid ni David ang kanyang Bugatti sa Fuller Golden Sands Entertainment Center at nagpark sa entrance. Pagdating niya sa restaurant, napagtanto niyang maraming tao doon. May 3 malalaking mesa na may hindi bababa sa 20 tao. Maging si Leo at ang iba pang playboy ay nandito. David, I treat kita ng masarap na pagkain ilang araw bago. Bakit nandito ka ulit para sa libreng pagkain ngayon? Hindi susuko si Leo sa pagkakataong ihain si David. Leo, hindi ka ba kumbinsido na natalo ka 2 araw na ang nakakaraan? Bakit hindi tayo pumili ng oras para sa isang rematch? David, wala tayo sa campus kaya sinong gustong makipaglaban ulit sa'yo sa basketball? Isa pa, birthday ni Amelia ngayon at hindi ka man lang nagdala ng regalo. Anong ginagawa mo dito kung hindi mo sinusubukang makakuha ng libreng pagkain? Hindi alam ni David na birthday ni Amelia ngayon. Kung alam niya ng maaga ay hindi na siya sasama dahil ayaw niyang makasama ang mga tulad ni Leo. Isa pa, hindi niya kilala ang mga taong ito. Sige, tigilan mo na ang pag-aaway. Birthday ko ngayon, kaya dapat makinig ka sa akin. Umupo ka na at kumain. Nagsalita si Amelia at tumigil si Leo sa pang-iinsulto kay David. Sa lahat, salamat sa pagpunta sa birthday party ko. Lahat ng tao dito ay matalik kong kaibigan. Salamat sa pag-aalaga sa akin sa South River University. Tapusin ko muna ang inumin ko para ipakita ang respeto ko. Pagkasabi noon ni Amelie, itinaas niya ang kanyang mug at inubos ang lahat ng beer. Iniangat din ng lahat ng nasa eksena ang kanilang mga mug para uminom. Lahat, kumain. Kapag tapos na tayo dito, marami pang entertainment na naghihintay sa iyo. Gayunpaman, nagngangalit si Leo sa buong pagkain na ito. Dahil si David ang pinakabagong superstar sa limelight ng South River University, natural, maraming mga babaeng nakapaligid sa kanya. Mayroong maraming mga batang babae na dumarating upang mag-propose ng isang toast sa kanya at syempre, si David ay hindi nais na tanggihan ang mga ito, kaya siya ay uminom sa kanilang lahat. Gayunpaman, may kakaiba. Bago ito, napakababa ng alcohol tolerance ni David at siya ay babagsak pagkatapos ng 2 bote ng beer, lalo pa ang alak. Karaniwang hindi niya hawakan ng mahirap na bagay. Gayunpaman, napakaraming alak ang nainom niya ngayon, ngunit wala pa ring nangyayari sa kanya. Isa ba ito sa mga benepisyo ng kanyang katawan na gumaganda? Immune na ba siya sa alak? Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Leo at Jacob, 2 sa mga tagapagtanggol ni Amelia, ang lahat sa isang pribadong silid sa Fuller Golden Sands Entertainment Center. Nai-reserve na nila ang lugar na ito ng maaga. Gustong umalis ni David, ngunit binigyan siya ng espesyal na atensyon ni Amelia kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gawin iyon. Pagpasok niya sa private room, nakita niya ang isang napakalaking cake na may 21st layer na halos kasing tangkad ng tao. Dahil ngayon ay 21st birthday ni Amelia. Wow! Napakalaking cake. Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng ganito. Napaka-romantiko. Napasigaw ang mga babae sa paghanga. Paano na? Amelia, ginawa ko itong cake na ito para sa iyo, sabi ni Leo.
Salamat, Leo. Pasasalamat na sabi ni Amelia. Ako rin. Gumugol ako ng maraming oras at pagsisikap na makuha ang pribadong silid na ito. Ang Fuller Golden Sands ay ang pinakamahusay na entertainment center sa River City at hindi ka makakapag-book ng ganoong kalaking pribadong silid ng walang ilang koneksyon, sabi ng isa pang tagapagtanggol, si Jacob, na kumikilala sa kanyang mga nagawa. Maraming salamat, Jacob. Mabilis ding nagpasalamat si Amelia. Mag-wish ka ngayon. Pumikit si Amelia at nagsimulang mag-wish. Dahil katatapos lang nilang kumain ng hapunan, itinulak nila sa isang tabi ang cake pagkatapos mag-wish ni Amelia. Kakain lang sila pagkatapos magutom muli ang lahat pagkatapos nilang magsaya. Sa sandaling ito, naglabas si Leo ng isang kahon at inilagay sa harap ni Amelia. Aniya, Amelia, birthday mo ngayon kaya naghanda ako ng simpleng regalo para sa iyo. Sana tanggapin mo. Kinuha ni Amelia ang kahon. Amelia, buksan mo. Tingnan natin kung ano ang ibinigay sa iyo ni Leo. Oo, buksan mo. Sa status ni Leo, curious kami kung ano ang ibibigay niya sa iyo. Binuksan ni Amelia ang kahon matapos siyang salsalan ng ilang babae. Pagkatapos, nakita nila ang isang kristal na kwintas na tahimik na nakahiga sa kahon. Amelia, pinili ko itong kwintas para lang sa iyo. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Leo. Inilabas ni Amelia ang kristal na kwintas at may nahulog na resibo mula sa kahon. Sinadya ito ni Leo. Gusto niyang makita ng lahat ang halaga ng kristal na kwintas na ito para magselos ang lahat. Wow! Itong kristal na kwintas ay nagkakahalaga ng $280,000 bucks. Sobrang mahal. Tingnan ko. Wow! Totoo naman. Leo, napaka-generous mo. Laking gulat ng lahat na naruroon na basta-basta na lang nakapagbigay si Leo ng $200,000 na kwintas. Chapter 100. Si Leo ay nasiyahan sa kanyang sarili. Napakaraming pera ang ginastos niya sa pagkakataong ito. Tumanggi si Sarah na makipag-usap sa kanya nitong 2 araw at hindi niya ito magawang suyuan kahit na binilhan niya ito ng maraming regalo. Sa huli, medyo nagalit din si Leo. Kaya naman, binigyan niya siya ng $50,000 para ipalaglag niya ang bata. Pagkatapos noon ay naghiwalay na ang dalawa. Ang saya niya pa rin kasama siya. Matapos mawala ang paunang pananabik, oras na para magpatuloy sa kanyang susunod na target. Ngayon, bumalik muli ang atensyon niya kay Amelia. Si Amelia ay isang bulaklak, at naaamoy ng lahat ang kanyang matamis na halimuyak. Gayunpaman, walang maaaring pumili sa kanya, kaya nangangati siyang gawin iyon. Isa pa, kabuang ilang milyon ang ginastos niya kay Amelia, kaya hindi siya makumbinsi kung susuko na lang siya ng ganito. Kailangan niyang ibagsak si Amelia kahit anong mangyari. Ang ilang milyon ay hindi maliit na halaga para sa isang rich kid na tulad niya. Dahil medyo nahirapan siya sa pera kamakailan, kailangan niyang gumamit ng lahat ng uri ng mga dahilan upang makuha ang perang ito mula sa kanyang mga magulang. Sa sandaling ito, sinabi ni Jacob, isang kwintas, lumang chap. Di ba medyo mura ka? Amelia, halika, tingnan mo ang ibibigay ko sa'yo. Pagkasabi noon ni Jacob ay naglabas siya ng isang maselang box at iniabot kay Amelia. Nang buksan ni Amelia ang kahon, nakita niya ang isang susi ng isang BMW sa loob. Ano, binigyan niya ba siya ng kotse? Sobrang inggit sa kanya ang mga kasama at kaibigan ni Amelia. Kung sila ang nakatanggap ng sasakyan, baka makatulog agad sila ni Jacob ngayong gabi. Amelia, wala ka sa binigay ko, kaya ngayon, pinalitan ko na ng mas maganda. Ito ay isang convertible BMW Z4 kaya ito ay tiyak na mas mahusay kaysa sa huli. Sa isang tabi, ang limelight ni Leo ay ninakaw ni Jacob, at galit na sinabi niya, Anak, ano ang huling sinabi mo? Sabi mo hindi mo na ako ipaglalaban para kay Amelia pagkatapos mong tanggapin ang $3 million ko. Babalik ka ba sa sinabi mo ngayon? Agad na inilantad ni Leo ang away nila ni Jacob para sa rangkisa at ang pangako nila noong araw na iyon. Ano, tinanggap ni Jacob ang $3 milyong mula kay Leo at nangakong hindi niya hahabulin si Amelia. What the hell? Hindi ba siya ay isang bata mula sa isang mayamang pamilya? Bakit niya tatanggapin ang pera ni Leo sa ganitong paraan? Tila isa siyang pekeng mayaman. Sa makatuwid, lumilitaw na mas mahusay si Leo. Ang talakayan sa kanilang paligid ay naging dahilan ng pagdilim ng mukha ni Jacob at pagkatapos ay namutla. Hindi niya akalain na ilalantad ito ni Leo.
Pinapahiya siya nito. Old chap, how dare you tell everyone the thing about the rankang? Sabi mo nag-aalala ka na hindi ka mananalo laban sa akin kaya kusang loob mo akong binigyan ng $3 million. In the end, I quit and you didn't even got rank 1. How embarrassing, pakli ni Jacob. Kinuha mo ang pera ko. Kailangan mong tuparin ang iyong pangako kung ikaw ay isang lalaki, maliban kung aminin mo na hindi ikaw. Pumayag ako na hindi ko ipaglalaban si Amelia sa iyo, pero kapag hindi ako kikilos ngayon, si Amelia ang kukunin ng dukha na si David na iyon. Hindi mo ba sila nakitang magkasamang nagdi-dinner? Kasalanan mo ang lahat para sa pagiging isang pagkabigo. Si David ang inaaway ko at hindi ikaw. Kahit kailan hindi ko naisip na ikaw ang kalaban ko. Ikaw. Walang masabi si Leo matapos niyang marinig ang sagot nito. Nawala si David. Ano ang kinalaman nito sa akin? Bakit bigla akong tinamaan ng collateral damage? Naintindihan niya rin sa wakas. Ang dalawang idiot ay pareho. Sige, tigilan mo na ang pag-aaway. Ngayon ang aking kaarawan, maaari mo bang ipakita sa akin ang ilang paggalang? Sabi ni Amelia. Wika ni Amelia at natigil ang pagtatalo ng dalawa. Then, Amelia said, First, I want to thank you guys. Pero masyadong mahal ang mga regalo mo, at hindi ko matatanggap. Ibalik mo sila, pakiusap, pasensya na.